at mga katipid tips. Ngayon, ito na po yung pangako ko sa inyo na ang sunod po nating video ay kung paano po maglagay ng flavor po ng ating pulburon. So, ito na po yon. At bukod po doon, mas pinalevel up po natin yung packaging po natin. Kasi kung napapansin nyo, ang ganda ng hitsura niya, di ba? So, mura lamang po ito. So, nakapaloob na po yun dito sa video. Kaya panoorin nyo po hanggang huli. So, mga taga-subaybay po natin, so mga hilig po sa pulburon na tulad po namin, at tara, gumawa na po tayo ng ating flavor na pulburon. Okay? Una, mag-toast po muna tayo ng ating flour at ang ginamit ko naman ngayon ay all-purpose flour. Yung pinakang apoy po natin, alalay po lamang, pwede po nating lakasan, pero babantayan po natin sa halo para hindi po siya masunog. At sa loob po ng 8 to 10 minutes, luto na po yung pinakang harina po natin. At kapag napatay na po natin yung apoy, ilagay na po ang ibang ingredients. Kauna-unahan yung ating melted margarine, dairy cream po yung ginamit ko. So gradual lamang po yung paglalagay para hindi po magbuo-buo. At kapag okay na, ilagay na din po natin yung ating wash sugar at sasabayan po natin ng halo. At pwede na rin po nating ilagay dito yung magpapasarap ng ating pulburon, yung atin pong skim milk at ang ginamit ko po ay Milk Boy. So hahaluin din lamang po natin ito, set aside lamang po natin. Ngayon, i-ready naman yung ating flavor at gagamit tayo ng 3 cream o. So, pwede tayong gumamit ng Oreo. Ngayon, paghihiwalayin lamang po natin yung pinakang palaman at yung pinakang cookies kasi cookies lamang po yung gagamitin po natin. Pagkatapos, ito po ay dudurugin lamang po. Ngayon, pwede na po nating ihalo dito sa ating pong classic pulburon. So, imimix lamang po natin yan ng mabuti. At kapag okay na, ito po ay titimbangin ko ulit para alam ko kung ilang grams po yung kinalabasan ng ating cookies and cream pulburon. Ngayon, magbubuo na po tayo ng ating cookies and cream pulburon. So, yung small na molder yung gagamitin ko. At gagamit tayo ng isang tray kasi ang gagawin ko, bubuuin ko muna siya lahat kasi ibang packaging po yung gagamitin po natin. So, gagamit po ako ng ganitong packaging. Saktong-sakto lamang po dito yung ating pulburon. So, dadahan-dahanin lamang po natin yung paglalagay. Pero, may mas malaki-laki pa pong size dito. Maglalagay po ako ng link sa description box. So, depende sa atin kung ito yung gagamitin natin or yung sumunod na packaging. Gagamit po ako ng ganitong pang-seal. So, napakadali niya lang gamitin. Kung kayo ay naggagawa ng mga candies. So, ayan. Pwede kayo maka-order nito online. Mas dadali po yung paggagawa po natin. So, bukod sa pwede natin i-plastic ito pong ating pulburon, pwede rin naman po natin itong ilagay sa mga tabs, sa mga box. So, depende po sa atin. Lalagyan lamang po natin ng sticker para mas maganda yung produkto po natin. So, diba, ganun lang kasimple, kadali gawain yung atin pong pulburon. So, pakita ko sa inyo yung maganda nating packaging. Pina-level up. Ang ganda. Madali din naman siyang buksan kasi dahil may gitli-gitli nga, so pipilasin lang natin yan. Tapos, eto na yung pulburo natin. Buong-buo pa rin siya. Hindi talaga siya nasira. Kahit medyo maliit yung packaging na nagamit natin. Pero para sa akin, sakto na din siya. May flavor at wala. Ang sarap talaga. Kung sa classic, ang nakikita natin ay yung batik-batik ng asukal. So, dito ang mapapansin naman natin yung cream o natin. Diba? Ganda ng itsura. Yan, mapapatanong tayo, anong gatas yung ginamit dito? Bakit ang creamy, ang milky? So, diba? Kasi nakapag-try na po ako ng ibang powdered milk yung ginamit. So, iba talaga yung sarap po ng skim milk. Sobrang flavorful nung lasa ng pagka-milk. Mas nadagdagan pa yung pinakang flavor nito gawa ng cream o na inilagay po natin. So, ngayon, sasamahan na din po natin to ng costing para sa interesado na gawin tong extra income. So, umpisahan po natin ulit sa harina, 24 pesos. Asukal, 12 pesos. Skim milk, 80 pesos. Margarine, 60 pesos. Cream o na inilagay po natin 3 balot, bali 30 pesos po yun. Kaya ang total po ng ingredients ay 206. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses. So, sa packaging po natin, bali ito po ay 38 pesos.
at 100 pieces na po yon. Halimbawa, kung orderin po natin to online, 38 pesos po yung bayad. So, halimbawa, kung free shipping fee po tayo, so swerte po natin. Ngayon, hindi naman natin masasabi na lagi po tayong free shipping. So, mag-add na din po tayo ng 38 pesos para sa shipping. Bali, 76 pesos po yung puhunan po natin dito. So, tutuusin na lamang po natin sa piso, nag-sale pa tayo. Tapos tayo po ay naka 93 pieces. So, may puhunan po tayo na 93 pesos po sa packaging. Sa gas at labor, pagsamahin na din po natin. So, sabihin na lamang po natin na 50 pesos. Kaya, ang total po ng puhunan ay 349. Ngayon, i-divide po natin sa 93 pieces. At ang kalalabasan po nun ay 3.75 po ang puhunan po kada isang piraso. Ngayon, ito pwede po natin ibenta ng 7 pesos at 8 pesos. Pero ako po, tutuusin ko sa 8 pesos at kapag minus po yung puhunan, simple po tayong tumubo ng 4.25 po kada isang piraso. At kapag tinimes po natin yan sa 93 pieces, posible po tayong tumubo ng 395.25 po dito po sa ginawa po natin. So, imagine mga katipid tips, ito po ay 3 cups lamang po, pero ang laki na po ng posible po nating tubuin. Basta sasamahan po ng sipag at tiyaga, hindi po imposible yun. Kaya kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Bye!